Okay, good evening to everyone. Why don't we start ang ato ang second night no? Personally, I would like to ask for understanding and apology sa inyo ha. Supposedly, we ought to start by 6 o'clock pero tungod lagi nga naay mga kakulian, especially sa kitchen, mauna nga late ang ato nga pagsugod. But we will try to adjust with all the programs sa ato ang second night and sa tuang camp and all the contest nga naata. So why don't we all rise up? Naanabatan yung people today? Okay na? So let's all stand, magatindog tapalihog, and let's go to the Lord in a word of prayer. Mangayo taog tabang sa tuang second night. I would like to request one of our men nga magaampo na si Brother Vermi, ikaw palihog mag-pray sa tuang panimbahon. Salamat Ginoo sa kanawan sa unang adlaw, sa pinakaroon nga adlaw Ginoo. Salamat Ginoo sa kanang Ginoo na nabati ka namo Ginoo ang mayari. Amen. Unang Ginoo Lord, pasalamat kami sa pagpapas sa nabuhat, naunat dili kami tapos na mag-alaga ng magservisyo na kanimo Ginoo, kung ano ko alamat sa kinabuhi. At Ginoo, nagpapagod kami sa imong grasya sa bangit Ginoo ang activity karon. Amen. Kaya ang mga participant Ginoo sa Ginoo. Amen. Are you ready to serve the Lord? Amen. So nakapanihapon ng sigurtanan so naa natay kusog na magamit para sa tuwa nga pagpangalagad sa Ginoo. This time I would like to call our song leader para nga maga-lead ka nato sa duha ka awiton. Once again, ngayong gabi, salamat na natong Ginoong dako sa katawagan sa first day nato ug hantod karon nga katuwang natong adlaw sa adlaw nga kanunay ang matagusa kanato nagkanunay og mainiton sa pagdasig sa matagusa kanato dili ta maglangan at play open your song box page 101 all heal the power page 101 all heal the power. Jesus lived angel trusted born royal diadem and crowning Lord of all royal diadem and crowning Lord of all sikat tansa all this state of Israel rest he ransomed from the fall he'll saves you by his grace and crown him Lord of all he'll saves you by his grace and crown him Lord of all third and son they guided every tribe and district praise the Lord sing aloud justice Christ and crown him Lord of all to him all majesty ascribe and crown him Lord of all last and son the other side with rock we are his bed before will join the everlasting song and crown him Lord of all will join the everlasting song and crown him Lord
kinatapusan nato nga witon pitch 118, revive us again. Pitch 118, revive us again. The first one, see. Bless thee, O God, for the Son of thy love, through Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Sing it and sing along. We bless thee, O God, for the Spirit of light, so the Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. On the third, glory and praise of the gospel. Amen. Praise God. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. On the last, revive us again. Will it serve me thy love? This Spirit guide all men, fight from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Okay, pwede na makalingkod. Once again, good evening to everyone. Welcome to our second night of our youth camp with the theme, Remember Now Thy Creator in the Days of the Youth, that is found in the book of Ecclesiastes, chapter number 12, and verse number 1. So far, ubay-ubay na nga ito na-cover ng mga games, no? And we still have more tonight na patay mga musical and literary contest nga pagabuhaton. And before ta mo adto ni ana na ay pagwali sa pulong sa Ginoo nga pagapaminawa nato. So ato sa review gamay, I'll be calling your color, then state your team, after that your memory verse. Kuha, no? Unsang inyo nga team and then ang memory verse ninyo. Okay, why don't we start with yellow? Very good. Red. Okay, very good. Blue. Okay, very good. So muna siya ang inyong mga team at the same time ang inyong mga verse. Sige, ato nga tawagon palihog ato nga special number para nga ato nang mabuhian ang atong leon behind the pulpit, ang atong speaker, Pastor Andy Maybuena. But before that, maminaw ta sa special number. Tawagon nato una ang ABC Cebu. Last ka, Brother Errol has mga awit. Then, group, ensemble, then group nila.
every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as God's purpose of the manifold grace of God. Matthew 5:16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. In this world of darkness,
of Jesus Christ, carry the light. Go ye into all the world. Go ye into all the world and carry the light. Carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the light. Carry the light. Carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ. Carry the light. In the name of Jesus Christ. Carry the light. In the name of Jesus Christ. Carry the light. In the name of Jesus Christ. Carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ. Carry the light. Carry the light. Carry the light. The light. Carry the First Corinthians 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. How will cling to the old rock.
cherish the old rugged cross till my trophies all as I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Each shame on reproach gladly bear. And he called me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies are as I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And exchange it someday for a crown. Amen. Thank you, Brother Errol. And this time, ato ihatag ang panahon sa atong speaker, Pastor Andy Maybena, pastoring ang The Baptist Church sa Lapu-Lapu. Thank you, Pastor Dan. May gabi, tanan? Mata pa ba ang tanan? Ari-ari ta sa papukaw gamay, be. Unsa may pinaka-uwi nga call sign sa mag-uyab? Ha? Kinsa may nauyab diri? Boy mangisa no? Kinsa may nagplano nga nay panguyaban diri? Wasay mangangkon. Unsay pinaka-uwi nga call sign sa mag-uyab? Ye. Sige, Brother Gibson. Pukibo? Karon mo kadungo ka tungkol sa akin na pukibo. Saan na pukibo? Ha? Kaysa ano yung pukibo? Sadly, wa? Ang pwesto nun, makauban, yung naipapa mo, pasponsore ba? Ang pinaka-uwi nga call sign, ingon pa nila kay mi daog di. Kabalo mo nga, no? Kisa may na-call sign rin nga mi og di. Wa? Binuan di kumutuon niya, wa mo yung mga uyab. Kabalo mo nga nung mi og di? Minahal, pero di nagtagal. Kana lang, gamay lang, no? So, walay paglangan. Again, salamat kayo sa atong host church, Cebu City. Salamat kong Pastor Dan for allowing me with this time to challenge you, young people, because we are once a youth campers. No? Way back, si Pastor Dan, silang Sir Putoy, Sir Vincent ninyo, silang Sir Antonio ninyo, mga amo ang mga senior sa una. So, ingon ani pod, no? And this is my first time to preach. Anya ang mga audiences is ang mga young people. So, katong mga nagwali, mga nag-participate sa competition, katutanan, agihan to namo. Kung unsay inyong gibati nga kulba, mausad to. Nya na po uban nga maglikay-likay ba, nya kasagaran na ba maglikay-likay, mga maing laki kayo kay kaning mga leader. No, may kay mo assign ba, ikay kuan brad ha, ikay kuan brad ha, kay busy kay ko brad, kay ako kuan brad. No, sakto di. Why mo kuan kay basig kasaban nun niya iguli dito meeting, group meeting. So why mo angkon. So again, lami kay atong pagkaon, no? So makaingon gyud ta sa una, dili sa pag-unsa pero unam gyud ni si James, akong manghod, no? Si Sister Jessa,
So sa una amo didto kung unsay ihaon sa mua didto way piliay kay og mamili ka kanon ra gid imo. Pero diri pasalamat nga lami kaayo ang ato ang pagkaon no. So I hope nga dili sa tungod sa kalami mga tuog mo diha ha. So walay tulugay. Ay lang dong. Pag nga lang palihog brad. Okay, without further ado, let me invite everyone to please stand up. As we go to our text, we will use two passages of scriptures from the book of Ecclesiastes chapter 11. I believe with all my heart last night na take up ni Pastor Gelson. So we will have this as our text this evening. Ecclesiastes chapter 11 verses 9 and 10 and we will read this responsibly. So ako may basa sa 9, kamo sa 10. And then sa atong tema nga bersikulo sa Ecclesiastes 12:1. So all together ta sa Ecclesiastes 12:1. Usbon ako Ecclesiastes 11 verses 9 and 10. We will read this responsibly and we will read all together in Ecclesiastes chapter 12:1. Say amen if you found your place. Let me read first in the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 9. The Bible says, "Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer in the days of thy youth, and walk in the days of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment." Let's read this all together in Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ready, begin. "Remember now thy Creator, the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh." Let's go to the Lord in prayer. May the Lord bless upon the reading of His word. Gracious Father, Lord God, thank you, Lord, for this wonderful evening that you have given to us. Salamat, Ginoo, nga kami makapaminaw sa imong pulong, Ginoo. I pray, Lord, sa mga nadungog na namo mga niaging adlaw and at the same time last night ng mensahe nga kiniyunta Ginoo dili mo labay nga kawang sa mga young people, Lord. I pray karon nga gabiuna gamita Ginoo ang imong pulong nga magatandog sa among mga young people karon Ginoo nga unta Lord sa lahi nga gabi nga unta adunay mo forward and make their selves available, Lord, nga magamit para sa imong kahimayaan Ginoo. Lord, I pray this time as we listen to your word, I pray, Lord, for the congregation, may you anoint the hearts and the ears of your people. And at the same time, Lord, nga ako imong ubos nga lagan ako nagahangyo Ginoo ikaw mag-anoint sa kumbaba as I deliver your word and as I preach thy word, loving Father. Fill me with your Holy Spirit. Use me mightily with this pulpit. And all these things we ask in Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. May back to your seat. So sa nabasa nato, ingon ang Bible sa Ecclesiastes chapter 11 verse 9, ingon diya sa word nga, "Rejoice, O young man, in thy youth." While in Ecclesiastes chapter 12 verse 1, naapo diha, ingon diya, "Remember now thy Creator in the days of thy youth." So this evening, let me preach to you entitled, "Rejoice in your youth, remember your Creator." Usbon ako mensahe nga pagkadalon karon nga kagabion, rejoice in your youth, remember your Creator. Because I believe with all my heart, youth is one of the best seasons of life. Mao ni siya pinakanindot nga sa kinabuhi pa sa tao, mao ni pinakanindot nga bahin sa kinabuhi sa tao. Wherein mga igsoon nako nga mga nagkauban diri nga mga young people, let me tell you, because being youth, daghan gyud ang atong mabuhat. You know what? Sa pag-abot sa edad nga 30, pag 40, pag 50, pastoryahon ninyo ang atong mga men diri, and at the same time sa ato ang host pastor diri, daghan na sad ang mga butang igabot sa panahon nga inana nga edad nimo nga dugay na tiguwang nata, magkaedad, adi lang tiguwang atong gamiton kay magsakit atong hawak niya na. So nanata sa edad, let me tell you, limitado na lang ang atong lihok. You know what? Dili lang ang Ginoo nagaingon nga kinahanglan imong i-rejoice o i-enjoy ang imong kinabuhi as a young people, but also God desires
each one of you, no? Nga unta, mga igsoon, you need to honor Him and at the same time, remember Him in your lives. Because daghan karon nga mga kabatununan karon, mga kaigsuonan, nga wala na gyud matarong o gamit ang ilang kinabuhi. Well, in fact, ingon pa sa mga pipila ka mensahero nga ang pagiging youth, pagiging young people, this is your prime time. It means you are vulnerable, mga igsoon. You are vulnerable to temptation. You are vulnerable sa pagpakasala. You are vulnerable sa pagbuhat sa mga worldly things aning kalibutan na, mga igsoon. So let me encourage you, mga igsoon, this evening about two things. Number one, ingon diha, wala ni pagligoy-ligoy, ingon diha sa atong text, in Ecclesiastes chapter 11 verse 9, rejoice, O young man, in the youth. So number one, rejoice in your youth. Rejoice in your youth. Kinahanglan imong i-enjoy ang imong pagkabatanon. And part of it, mga igsoon, kinahanglan nimo iapil ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan dili nimo isalikway ang Ginoo sa imong kinabuhi. Once nga mawala ang imong kinabuhi nganha sa Ginoo, mawala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Let me tell you, kana magabutanga maigsoon ang imong pagabatanon walay pulos. Dili man ngano man dili ka makahimaya sa Ginoo. You know what's the reason ngano nagbuhat og inganani? Nganong pipila ka tuig, dugay na, wa ni mabalik ang youth camp. You know what? Para mga kaparihan ninyo nga makabatunan, not only you need to be educated, but also you need to be equipped. Kay buhon, o madamlag, mga igsoon, nga mga batanon, diri nga naminaw, let me tell you, ikabot sa panahon, kamo na pud unya ang gamiton sa Ginoo. Kinsa may magdahom nga, sugot mo sa dili, siguro you will agree with me, nga every year, nagkatiguang yun, nagkaedad ang tao, di ba? Every birthday nato, wa man siguro yung nag-birthday nga nagpaubos ang imong edad. So every year, every birthday nato, mga igsuon, saka sa dangatong edad. It means nagpadayon. It means padungsad ka. Ang imuhang physical, padungsad mo deteriorate. Mo na nga i-enjoy ninyo mismo ingon ang pulong sa Ginoo that you need to rejoice in your youth. What are these things that you need to enjoy? Number one, or letter A, the strength in your youth. You need to appreciate God and use wisely the time, health, and ability that you have. Ayaw usiki ang imong oras, ayaw usiki ang imong physical nga kusog, ang imong energy, ang imong ability sa walay mga kapuslanan nga butang diri sa kalibutan. Buhata, i-enjoy ang imong pagabatanon, diha kuyog sa Ginoo, i-enjoy ang imong pagabatanon nga magamit ka, mapuslan ka para sa kahimayaan sa Ginoo. Appreciate God. Ang pangutana, did you appreciate God? Did you appreciate God, especially sa atong church nga nag-host niya atong host church? I believe with all my heart, diri sa inyo, majority sa atong mga young people diri is first time ninyo naka-appeal og youth camp. Dili lang nganong usam ni siya, it's because wala may lain magdinasigay. Kamura man. Kamura man, kita raman, kamura, unta, magdinasigay mo, dili mo maglinibakay, dili mo magdinautay. Ang problema sa mga batanon ron, kung dili nimo kaya sabayan ang usa ka tao, usa ka young people, you are not part of the group. Muna, I always encourage sa mga young people, labi na sa mga bisita nako, appeal mo. Appeal mo sa activity, ano man. Igabot sa panahon, mga igsoon. Just like our youngest sister, nga naabot na lang siya sa inyong edad, ngayon na, wagi siya katisting o ginani. Muna amo siyang gisungog, ng kaluoy pod, kaya wa siya katisting. Matag binuangan siya siyang ati nga, apil na lang. Madili na po siya kay mauwaw, kay taas na kunong iyang edad. Ha? I-appreciate ninyo ang inyong kusog.
Kay dili perminti ni atong kusog, dili perminti ni nga maayo tag panglawas sultihan tamo. The moment nga magkaedad mo, mo sana ang moment nga mag-deteriorate ang inyong kusog. Limitado na ang inyong mabuhat. Dako, hunahuna na lay gadako. Hunahuna na lay galihok. Nabitaw ni mga duwa bitaw, basket. O hunahuna ray gadako, kusog ta mudagan. Pero wala na. Hinay na. Pero usahay na yung mga batanon nga. Batanon pa umta, pero hinay pa man kayo. And we will apply this sa imong kusog, mga igsoon, mga young people. May lang ta, perti na to, mulumpat-lumpat, kung pangkalibutanon nga mga activity, pang-eskwelahan nga activity, pero sa ingon ani nga activity, nganong hilo man kay ka, nganong dili man ka mo participate. Ngano man kay walay grado, sultihan ta mo, kung naamay mo grado na to, dili si Pastor Dan, dili ang mga judge diri sa mga competition, but let me tell you, kung naamay mo grado nimo, walay lain kung dili ang Ginoo. Not only rejoice in your youth, the strength in your youth, but let her be the season of your youth. Sultihan ta mo, dili mo perminti magpabilin sa pagkabata. Napo na season nga, wala na. Maabot na sa, siguro sa kuan karon diri sa mga pastor nga naadiri ron, ako may bata-bata pa nila. Pero ingon ana man na, musugot mo sa di, si John Wick, moabot may yun sa edad nga 30. Nya moabot na sad nga magkauyab na sad ni siya. Kuya ra ba kining mga post sa Facebook? Murusag mo balik akong pagkabatanon ay, kilig-kilig ba? Oh? Mga batanon ron, kung naama mo'y ganahan paminawon, kung naama mo'y kana mga post-post ninyo ron. I'm not saying na siya, pero kung makapost mo na, ako mo i-encourage, post ko na mo verse. Gamay ramay yung people nga lagi mag-post ninyo og verse. Gamay lagi mo react sa inyo kung panahon na sa wali. Mag-live ang simbahan, gamay ra lagi mo react ninyo. Gamay ra lagi mo comment ninyo. Pero kung mga issue sa buwag-buwag ni Katniel, ni Kuan, ni Liske, ni Kuan, ay nagbalik na day. Abtik kayo mo. Ha? Sweet to kayo mo. Kinsa naman rin bagong celebrity nga nagbuwag? Nay nakabaw? Atik sa ninyo da. Para rin nawa mo magkuhan, okay? The season of your youth. Ingon sa Bible, 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kung sa ingon sa Bible, let no man despise the youth, but be thou an example to the believer. First of all, you need to be example of your fellow believer. Di lang fellow believer, but also sa mga tao nga wala pa nakailas sa Ginoo. Kinahanglan you need to be example of the believer. Sa asa nga butang, mga igsoon, ingon pa diri inward. Kabantay mo kung magduwa mo email or unsa nga mga kuan, di ba? Dili mo himalikas, pero nakatol mo pamalikas. Tanawa ng mga young people ron, tanawa ng mga bata ron, parehag edad-edad ni Imim, ni Kano. Ingon anak, edad, grabe kayo mamalikas na. Tagalog, English, makaingon ta, kakuyawa mo nang mamalikas ng bataa, oy. You know what, kanang duwa, I'm not against sa mga ingonana, pero sometimes diha na lang preoccupied ang inyong mga oras. Ang inyong oras too preoccupied sa mga butang sa kalibutan, social media. Against mo sa duwa sa online, pero social media, perting aktiba ninyo. Ang uban sa inyo, wala tuot Facebook, pero naa mo sa TikTok, naa mo sa, unsa nang Instagram. Di kayo ni pansino ng Instagram. Nya, lahi inyong alias dito para dili ka follow. Kaya once nga maka-follow, automatic makita dito yung mga kuhan. Sometimes gigamit ng social media para magbutang sa inyo toxic nga mga panguna-huna. Na kay problema, nganong imo magyud i-share notes? Ha? Gutom kay ko. Nganong day og gigutom ka nya kay ay padugdungog. Chatilar ko na imong gi padugdungogan diha.
Ha? Di ba? Share notes. Gutom kay ko. Lagot kay ko. Muhilak ko ron. Oh, hilak dia. Ha? It means, mga igsoon, you need to rejoice the season of your youth. Enjoy the seasons of or opportunities of learning. Nganong naaingon ani is for you to be learned a lesson. Kanindot sa inyong pag-host niya ani nga youth camp, nga naay mag-lecture ninyo about music, about pagluto. Kasagaran mga young people ron, di ka ba muluto, bisag kanon. Palutuon ka sa imong mama. Ikaw lay luto diya ma, kinagduwa pa ko diri ma. Padong yun ko ma rank down ani. Oh. Ha? Dili ka ba muluto? Nga naman, order na lang ko sa Grab Food o sa Food Panda. Kinamo ko dagang voucher nga discount. Kahilas niya. Di na imong kwarta. Imo na. You need to enjoy the season of your youth. Enjoy the season or opportunities of learning. Not only learning, but also preparing for your future. Kung pangutano mo tagsa-tagsa diri, apil ba ang Ginoo sa inyong ugma? I hope ka na inyong amen. Inyo nang i-apply unta. Hapit na mahumatong youth camp. Tomorrow will be the last day and last night. I hope kung sa to inyong mga nadungog nga wali gikan sa ato mga magwawali nga mga pastor, labi na ugmang gabi og naay challenge. Ayaw mo papatig-ak ana inyong kasing-kasing. You always develop as if gahi god ko ako ning akong kasing-kasing mura nig bato. Ha? Not only the opportunities of learning, not only the opportunities preparing for your future, but at the same time, the opportunity of serving God. Unsa atong gibuhat diri puro ra ba lingaw-lingaw? No. Nangalagad ta sa Ginoo. Kung naman tayo mga parlor o outdoor games, basketball, volleyball, pero nasa tayo mga Bible quizzes. And this youth camp, mga igsusultihan, tamo, usa ni sa mga butang, o sa kalibutan pa, workshop nga ma-discover mo ang inyong mga talento. Because some of you or many of young people today, mahadlok magpagamit para sa Ginoo. Mahadlok og kanta. Ano mahadlok og kanta? Ngay mo gikantahan imo mang mangluluwas og Ginoo sa imong kinabuhi. You know what? Young people, enjoy your youth. But that joy should never be a cause for you to forget God. Lipay kay mo ron. Tungod nagakita mo, nakahalubilo mo, sa reason mo, nindot kayo ang inyong kuanon kay gibahin jud mo ba? Na taga Kwaming Kuyog, taga Negros, taga kuan. Nindot kay na ingon ana ngano man. It's for you nga maka-develop mo og friendship and at the same time fellowship. Kung naay di mo tapok ninyo, kamoy adto rito, adto siya, pukawa. Brad, mag-fellowship sa ta, Brad, ay sa katug dia, Brad. Puro naman, gustom sa ninyo nga kamera may magkasinabot. Ayaw, anak. Kung dasig mo, tungod ni ani nga youth camp, kung dasig mo nga ni ani diri, unsa na matakdan ang inyong mga kaigsuonan nga maulawon. Labi na sa ato mga bisita kay maulawon kay ni. Muna pasalamat ko sa grupo kinakoy mga kaila, ni Justin, ni Juan, day baliw ko kuyog-kuyog niya na akong bisita ngayang people bi. Kay mauwaw na, kay dili sila nagkuyog. Nganong mauwaw man? Ayaw kauwaw. Kung dugay na ka nangalagad sa Ginoo dapat ikay nakasabot. Mauwaw ni ako'y duola ni niya. Sa mo sad mga igsuon, ako sad sa una dili duolo nun kay stricto kay gugnaw pero kani ko mga igsuon kani si Jisa, kani si Gabriel, si Gabriel. Mao ni mga friendly. Ako kay ma-misinterpret ko kay iso kay tagnaong ba. So in short mga igsoon, ingon ang Bible, rejoice.
sa inyo, ikalipay na, napamuha ng idara. Ikalipay na, ngayon anak pa mo. Kay sultihan ta mo, maabot yun sa punto. Dili na po, uy, kinsa day imong naibgan day. Wala na yung anak, ikabot sa inyo, parehas akong edad, parehas sa edad nilang sirnoy, nilang kon. Di na mo na isgutan ninyo, eh. Daghanan akong utang, eh. Habi na si, di lang ko pangalan. Pre, daghanan akong utang, pre. Puro na utang, isgutan ni pre. Mao na lang isgutan. Na, ting bayad na sa eskwilan. Anak na, dili na sa na. Katusikuan, bagay gwapa kayo, no? Wala na. Wala na yung anak. Sultihan ta mo mga igsoon. So, enjoy your youth. Number 2, the last. Not only rejoice in your youth, but number 2, very important, you need to remember your Creator. Kinsay Creator? Ginoo. Walay lain, watay lain gipasabot niya ni. Kung nagtuo ka, gikan ka sa unggoy, ay mo ha, wakay Creator, gikan man ka sa unggoy. Pero ang unggoy, ang ga-create na, Ginoo man gyapon. Be mangutana ko ninyo, unsa may yung gusto, murag mong unggoy, murag tao. Ha? Murag tao. Anak yun, abtik yun, kaya basig masipyat, bumurag unggoy. Tanawa ko na yung tapad ko, no, di ba unggoy og naong? Ha? Remember your Creator. Ingon ang Bible, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Always remember, my son, we are not we are now on the evil days. We are not on the good days right now. We are now on the evil days. That's the reason why you are prone to temptation. Mao nang pagbantay. Remember your Creator. Number 1, or letter A, remember God before difficult days come. Hindumi ang Ginoo bisa usa moabot ang mga butang lisod sa imong kinabuhi. Di kay makahinumdum lang ka kay naglisod na ka. Di kay makahinumdum lang ka kay naa kay gusto nga unta makapasar ka. Kinakigi-applyan, naa kay gitikan nga exam nga importante kay nimo. Diya lang ka makahinumdum sa imo sa Ginoo. Remember God before difficult days come. O sa ingon sa Bible in Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6. Ingon ang Bible, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Pangita ang Ginoo, apilag pangita ang Ginoo mga igsoon. Remember God before difficult days come. Why? Because life will not always be easy. Therefore, seek and serve God while you are young. Kanindot, you know what? Kompleto akong pagka young people, ako ang pagka Kristohanon. Kaya nga naman, I experience youth camp. It's fulfilling to be a Christian for me nga nakaagi ko stages by stages. Before nabutang ta sa pastor, kinsa mo nagkuan magtuo nga magpastor ko sa akong kahilomon. Sa una nga na leader ko, last time I remember, mo to'y last na ko nga youth camp nga leader ko dito sa kon, wa jud ko anang preaching. Ako muasan mo nang ingon ko, ang mga marukoy kay kanay yung mga leader, mo ni mo assign ninyo. Kay nagihan ko na sa una, oy Brad, ikay wali Brad, kay ikaw may senior, nga junior ikaw. Ako, wala na safe na. Kaya nga naman, kulba kay nang wali, oy. Mo na, I pay respect sa mga namarog dire. Mga gagmay, mga mugbo, pero yayay. Ha? Dagko, pagtingog na to, mga dagko. Isa to si Brad nga, murag na uwa, say, kauwa Brad. Padayon Brad. Pagkaton, pagtuon, pagampo sa Ginoo Brad. Kaya ma-improve ra ka. Mas ni pay pa kog respect mo kaysa sa katong mga naaon tayo mga kuhan, pero kamoy mo gipawali. Sa kabag-o pa. Just like Brother Kenneth. Bag-o pa man si Brother Kenneth. Katunigwali nga, wakahuman. Dili sa pagtamay sa iya. Pero at least naa kay God's, Brad. Ikabot sa panahon ka na imong God's. Dungaga na nimo pagampo, pagtuon, sultihan ka. Layo ka maabtan para sa imong pagpagamit sa Ginoo. Remember God before difficult days come, because life will not always be easy. Letter B.
Not only remember God before difficult days come, but let there be remember God daily in your life. How many of you memorize this verse, Proverbs 3:6? Halos sa inyo ang adugay na nangalagad nakamemorize. Unsa ang Proverbs 3:6? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Remember God daily in your life. You know what? When you remember God always sa imong kinabuhi, ingon ang Bible, He will direct our paths. Young people must honor God in their choices. Not only in your choices, but also in your actions. Kinahanglan makita ang kalahian ninyo. Ingon pa ni Sir Noy dito before mo nagduwa, ipakita ang kalahian sa mga Kristohanon nga magduwa. Huwag yapon kay kya si Iroloy, natagak yapon di. Kumong pagtugpa. Pero wa masadtog ito. Nakaruluban sa simbahan, puro mga pastor. Sa una dito ko sa laing lugar, puro pastor kadua, pero grabiha maniko Grabiha mo dasok-dasok Mura sa kog na kuha na to ko na karnal kadali. Ako ko ni duwa diya bi. O kabaw ni si Errol asa akong pasabot. Ako ko ni duwa na niya bi. Tanaw na ako'y kuha na. Mura kog nakuha kay ayang nam sa ko'y mga sympathizer to niyang people na nuwa ba niya. Naluoy ko kay ligid-ligid Ipakita nga lahi mo. Di ka shot. Mamalikas dayon mo. Manawag din mo sa inyong uyuan sa una. Ay mo panawag sa inyong uyuan sa una. Remember God daily in your life. You need to honor God in your choices, not only in your choices, but also in your actions. Always remember, lahi na mo, dili mo pareha sa kalibutanon. Anak na mo sa Ginoo. You profess to be the children of God. Not only in your action, but also your priorities. Sa matag adlaw ni mga priorities. Kinsa man imong priority, ang Ginoo o ang imong langga? Ang Ginoo o ang imong me? Ang Ginoo o ang imong di? Asa man ka nana? Let me share you an illustration sa usa ka young people ba nga kanang nanguyab sad siya sa ang lalaki nga young people nga nanguyab sad siya sa kanang young people sad nga kanang Kristohanon. Puro sila Kristohanon ba niya? Ganahan kay ang lalaki ani. Ang young people nga laki ba? Ini, wa ko'y uyab maodeng. Wa ko'y nakitaan sa ako ang home church kay naa diri sa laing church. Kung naa man gali mo yung panguyab no, let me tell you, you need to pay respect sa pastor. Panangid mo sa pastor. Wala pa ko manangid pastor kay napaman mi sa chat o messages nga level. Magsige, hi, good morning, nagkaon na ka? Unsay mo sudan? Ay kalimot ha, kay narabay nagpangga nimo. Oh? Di ba? So ingon ani na yang people nga laki ba? Nasigi panguyaban. Iyang gi kay uso naman yung chat-chat. Mao naman ni ron nagkauyab ra mo kay tungod sa chat-chat. Pero sa una magkauyab mi sa una. Hawa mo gid istoryan, letter na sa mo sa una. Kamu wala naman mo yana, chat ra man mo taman. Anya ikita na ninyo, uyab na dayon. Di ba? Humo na nga ikaw man wala na po dayon. Pero sa una ako believe ko kay kani nga verse nagamit ni nako pero nay nagtudlo na ako, mentor na ko ani. Maway lain kay sa una, yung people, masana si Pastor Dan may nagtudlo na ko ni so, pero wala din ako gakuan ha, pero ako rin siyang napaminawan nga illustration, kay kung wala pa ko mugamit ani nga verse, kana akong asawa, di gyud ko na mawin. Lagi, tinuna. Kung wala pa na, kung kana sila Sir Jonathan, di po na niya mawin yung asawa, kung wala po na mugamit yung verse, si Brother Anton, si Sir Anthony ninyo, kaning mga Bible stories, pinakagrabe nga sekreto ra kayo. Paniwang-niwang na daw na sa una, pero mo na pinaka-chicks boy nila sa una. May mag-PR,
may man manulti. Plus kabalo pa sa verse. So katong taon ako, unsa dito yang gipangkuan, di ba? So mo ni siya ang chat sa lalaki sa babae. Hatag sa verse Romans 1:9. O mga laki, ikuan ninyo, i-jot down, isuot ninyo kay pero mga babae mo pada. Pero naga po itubag ang mga babae ani mo na inyo itubag basta na mo chat ninyo ani ha. Romans 1:9. Unsa ingon sa Bible Romans 1:9? Basaha brother Blanmar kay murag giduka-duka dili Blanmar si Reinhardt. Kay murag giduka-duka na ta para namoy participation kay pangduka naman mo. Basta uyab-uyab galis gutan nato diri. Apti ikaw mga mata magdungga no. O wanawan ay karatol diya Romans 1:9 no. Unsa ingon sa Bible? For God is my witness whom I serve with my spirit. Sige kusga. Bible says in Romans 1:9, for God is my witness, whom I serve with my spirit, in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Oh, tiaw mo na. Naminaw mo, girls. Murag naagod basahan si si Reinhardt. Oh, para sa mga babae. Nitubag ang babae, ngon babae, why? Ngano kuno kurota ang babae eh. Usam ni nga verse eh, no. Na strange pud ang babae. Nya Kristiyano na ba na strange ang verse ba? So iyang giukab so nakaway naman siya. Tubag pud ang boys, ang boy. Pag-ingog way sa girl, 2 Corinthians 12:15. O kani nga mga verse na gamit ni, gamit kini, sultihan ta mo. Kay usag gini sa gipanghatag ni Pastor Dan sa ko, sus gabi kagamita kayo. O mo na nami anak sa kong asawa. No? Oh, di ba? Sige, 2 Corinthians 12:15. Sige ko no, palihog kog basa. Kanina pud si si Caleb, maguyab-uyab manggod ka. Sige, para kabaw ka. 15. Verse 15, and I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I do. Oh, kuya, hinduta to. Kinsa to Caleb? Wala to. O, kinsa to'y ganahan? O, nindot kayo to, eh? No? Tubag na sa dang babae, why? Sige, anong ba ang laki? Sige, man siya guwa, eh. Usay ra ba, ana ra bang babae, basta di ganahan ninyo? No? Oh, why? Anong babae? Ngano man? Tubag na sa dang boy. Kay, kabaw, daghang kinig verse ang lalaki, eh. Genesis 2:18. Sige, Genesis 2:18. O, ari na puta ni Brother Blanmar. Kay, si Blanmar, doda ko na, sa ni panguyaban ba? Di pa lang pwede kay Bible student. O, musukol kag 20 kabunal. O, okay ra. Okay, paliw ko Brother Blanmar. Verse number 18, the Bible says, Mm. the Lord God said, it is not good that a man should be alone. Oo, I will tiyaw. give him an help meant for him. Oo, tiyaw mo na. Ingon ang Bible, it is not good that the man should be alone. Tubag na sa ng babae. Why me? Ngano ako man, oy? Oh, di ba? Sa kadagang young people, so bantayin yun ninyo kay basig daghan kayo mo kipagsindan, anak. Ha? Oh, tubag na sa ang lalaki na sa nganong ako man ingon ang babae. Tubag na sa ang lalaki. Song of Solomon 4:1-7. O kabaw na, sige, ayalan nyo basa, pero kabaw na mo anas, content. Mapugngan pa'y baha. No? O kaysa gugmang urus-urus. Ingon din ang babae, how sure? Yun saan mo pagsiguro? Tubag ang boy. Song of Solomon 8:6. O baligog basa, kisa man na to atong kani si Errol, kay nagduka-duka si Errol. Song of Solomon 8:6, basa Errol. Paspas dia kay ma-discourage na dia ang potential dia nga kuha nimo kay Nawa, kita ba nga may naindot di kay nay mo tabang nimo mangharana ka nay mo tabang kuyog nimo si Caleb. Sige, sulong man. Kusga kay para makadungog tong imong plano kay kuanan. Sige. Take me as a seal upon thine heart, Mhm. as a seal upon thine arm. Mhm. Your love is strong as death, jealousy is cruel. Oh. As the grave, the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame. Oh, natandog ang babae, ingon ang babae tubag oh. Dili ka mahadlok. Pulis ra ba akong papa? Nya,
Barako ra ba kay akong mga kuya. So, one and only girl, na siya sa ilang balay niya. Siya pag kinamanguran. Ingon din ang lalaki. Tubag din ang lalaki. 1 John 4:18. Paligog basa John Vic. Tanawang si Tubag na 1 John 4:18. Gi-record yun ni Reinhardt. Oh, biliban ako ni Reinhardt. Haptik is Reinhardt. Mga kabaw na gyud ko. Asa ni Padong. Give. 1 John 4:18. There is no fear in love. Perfect love casteth out fear. Because fear hath torment. Because fear is not made perfect in love. Oh, di ba? So ingon din ang babae ni. Tandog lagi ng babae, ingon ang babae. Sige, ari sa among balay. Ay, nanay tsansa kay patuo na sa balay. Kinsay nakatisting ana, wa kay sa chat ra mo taman. Di ba? So pag abot sa lalaki dito sa balay sa babae, ana dayon ang lalaki perting siya gituktok. Iyan ang gibuhatanan. Wa man ni able oy. Gool kay sa amsam ni siya nga wa man day siya diri nya gipaanhi ko. So iyang gitiksag balik, iyang gichatan balik ang babae. O Revelation 3:20 mo na gichat sa lalaki. Ingon sa verse ito, behold, I stand at the door and knock. Nitubag sa ng babae. Ang babae nitubag. Genesis 3:10. Ingon siya dito, I heard thy voice in the garden. Kina may garden lang ba? And I was afraid because I was naligo, day. Nahadlok siya, oy, kay siya. And I hid myself. Pero ingon ang babae, nakauna-una magud ko nga dili pa day ko ready. Agoy na agi paasa na. No, daghan ka na magpalaom, ay palaom man you girls. Ha? Ingon ang babae, dili pa man ko ready magka-relasyon gud. Labay bitan ng babae og verse Habakuk 2:3. Ingon dito sa verse, for the vision is yet for an appointed time. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it. Huh? Because it will surely come, I will not tarry. So, sa bubo nga istorya, papaabuton pa day siya. Kaya di pa man ready ang babae, makikrelasyon. Sambo ang lalaki, ganahan yun makauyab. Tubag ang lalaki, 2 Corinthians 6:2. Gigamit ang verse pangkuhan, ingon bitaw rito, now is the accepted time. Lagot kayong babae, tubag sa ng babae, Psalm 116 verse 11. Ingon dito sa Psalm 116 verse 11, I said unto my haste, all men are liars. Wanay pag-asa ang lalaki. No? Pero wa matinag ang lalaki, wa nagpada. Ingon ang lalaki, kung papilion ko si God o you, I rather choose God because God gave me you. Oh, wasat palupig ang babae, tubag sa ng babae. Ingon sa ng babae, pag ako tulala, klaro na ikaw na po ako ginahuna. Nag-hope ang babae. Nanay-hope ang lalaki. Ha? You know what mga igsoon? Daghan karon mga young people nga they became more focused on relationships. Nga no magsige magkagdali nga magkarelasyon ka. Kung saan pa? Lumbaan na ng relasyon. Not only relationship but more focus on feelings and entertainment than remembering God. Kung naama kay kinahanglan hinumduman kanunay walay lain kundili ang Ginoo nimo nga mangluluwas og bubuhat aning kalibutan na. There is nothing wrong enjoying your youth. But always remember, the danger comes when you do more remember love, pleasure, and relationship than remembering God. Sultihan ta mo. Mas naka-take note pa mo sa akong gipangsuwat karon. Bahin atong uyab-uyab kaysa akong outline. Tinoo na. Sultihan ta mo. Abti kay nakasuwat ang mga laki, I don't know sa babae. Kaya babae, duha man to ka verse yung ipanglabay-labay. Let me give you a challenge this evening mga igsoon. Being young people, enjoy your youth. Enjoy. But never forget God who gave you life, strength, and purpose.
You know what's the purpose of your life? You know what's the purpose nga nung naa ka diri is for you to be available and to be used by God for His glory. That's why rejoice in your youth, but remember God or your Creator. Let's go to the Lord in prayer. Gracious Father, Lord God, salamat Ginoo sa mensahe nga amo nadungog karon. Bless the remaining parts of our activities, loving Father. Especially Lord, I pray kato mo nadungog nga mensahe gikan sa imong pulong dili mo labay sa nga kawang Ginoo sa mga dunggan. Lord, help us to apply those words, especially sa mga young people Ginoo nga dahil makuha Ginoo, makatunan gikan sa imong pulong. All these things I ask in Jesus Christ name we pray. Amen. Amen. Please remain bowing your heads, and I would like to give a short invitation, no? Dili na ko magdugay pero klaro og simple ang mensahe nga gipadala or napaminawa nato. Wala ta giingnan sa Ginoo nga magmaktol na lang sa tuang kinabuhi nga mga Kristohanon. But rather what he wants us to have is abundant living. So therefore, paminawin niyo ang mensahe, God wants you to rejoice as a young people. But then, hinumduman po nato, at the end of the day, we need to remember our Creator. Would you come to the altar kagabion and luhod diha sa Ginoo, pangayo og tabang, samtang ikaw nagatubo ni ining kalibutan. As na mention nga dili tanan higayon atua. Not all the time nga magpabilin mo nga young people. Moabot ang time sa maturity, moabot ang time nga kamo maminyo, no? Ang kining inyong gina-enjoy right now, dili na ninyo ni may experience. Ang challenge is, samtang naa pa may kusog, ihalad ang kinabuhi sa Ginoo. And ang challenge is, hangyua siya, nga mo'y mugiya sa imuha. In this dark, wicked world, corrupt world that we are living in, doon lang iyang pagbalik, nagkahugaw, nakangit-ngit ang kalibutan. Pangayog tabang sa Ginoo nga dili ka mawasay sa kalibutan. Pangayog tabang nga dili ka mahaylo sa mga daotan nga mga butang. Kung ikaw karon ginagamit sa Ginoo nga effective sulod sa imo nga iglesia, ampo nga Ginoo i-preserba ka hangtod sa iya nga pagbalik. Paningkamuti pinaagi sa grasya sa Ginoo, pangayog tabang sa Ginoo, nga kung unsa man ang imong ginabuhat karon para sa iyang kaymayaan, para sa iyang gimbuhaton, madungagan pa. So mao na siya ang ato nga request unta karon gabion, halad ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, pangayo og tabang, and much more nga siya unta mahimuot, siya mao'y mahimaya sa imuhang kinabuhi. Ang pagluhod usa ka sinyalis nga ikaw nagapaubos diha sa tiilan og trono sa grasya sa Ginoo. Gimong gina-acknowledge nga ikaw nang nahanglan sa iyang tabang. Dili sa tanan higayon kusganta, dili sa tanan higayon na ang oportunidad. Be thankful to God of what you have now. And sa naingon na no, sa mensahe, paningkamot nga makabuhat kag something para sa Ginoo, maka-accomplish kag something para sa Ginoo. Iapil ang Ginoo sa imuhang mga plano sa kinabuhi. Nindot man nang naatay mga damgo o nindot nang naatay mga ambisyon. Pero ato pang hinumduman ang Ginoo nga nagluwas kanato. Although wala siya nang pangayo og bayad, kay di man nato kabayran ang kaluwasan nga libreng gihatag kanato. Di nato pwede bayluan ang kinabuhi nga iyang gidunar kanato o ang dugo nga iyang gihalad kanato. Pero ang usa ka butang nga pwede nimo mabuhat, iapil ang Ginoo sa imong mga plano sa kinabuhi. And I believe God will bless you, no? Panalanginan ka sa Ginoo, wala pay usa ka tao nga iyang gisurrender ang iyang kinabuhi diha sa Ginoo nga gipasagdan sa Dios. So I'll give you another 1 minute. Then after this, we will go to the Lord in a word of prayer. Our most gracious God, Heavenly Father, we are so thankful for the message that we've heard tonight. Labi ng Ginoo sa mga young people, we don't have any other motive, Ginoo, or desire, but rather nga mahimo unta kini nga blessing ang amo ang youth camp
para kanila, considering Ginoo Lord nga sila ang future generation or next in line nga mapadayon Ginoo sa gimbuhaton ug sa iglesia. Nagahangyo ko Ginoo Lord sa ilang mga commitments nga ilang gibilin diha sa imong nga tiilan, pangayo og tabang kanimo or unsa man ang ilang mga problema and mga confessions nga gibuhat. I pray Lord that you will help them and sustain them as well as honor Ginoo ang ilahang mga commitments nga gibilin diha kanimo. Thank you Lord for using Pastor Andy as the man of the hour. Hinaot ko nga mga butang among nadunggan karon will continue to equip us, challenge us as we live for you and for what is right. So panalangini padayon Ginoo Lord ang mga nabilin pa, especially our last day tomorrow, ang last nga lecture as well as ang last nga preaching. We pray O Lord nga unta pinagi sa mga mensahe ma-challenge kami na mga pipila kamang young people nga i-surrender ang ilang kinabuhi sa full-time ministry. And as well as Ginoo Lord ang pila po sa mga ladies, I do not know, pero I pray nga ikaw po magadil kanila. So all in all, we give you back the praises and the glory for the message that we've heard and the first part of our service, pinaka-importante nga bahin. And as we proceed with the games and contest namo, ikaw po mag-bless Ginoo sa amo nga good competition, positive competition para nga ma-challenge o ma-push ang amo ang mga abilities and talents para sa mga kimiyaan. Kinita mo ginaampo, ginatugyan. Bless also Lord ang among offering ay pag-gather. And use this Ginoo later on as we divide it sa mo ang mga speakers, magamit po nila sa ilahang mga mobilization and sa uban nila nga needs. We give you back the praises and the glory. This is our prayer. Bless the gift and the giver. In Jesus' name, amen. So maghangyo ta og usher sa unsa tong grupo gabi. Ha? Red to gabi. How about sa blue? Sige. Si Kuan, Brother Errol and kuhag kauban diha Brad. Nga Kuan, kining si brother likod nimo kana si ikaw Brad. Hindi. Kamo may mag-usher Brad ni Brother Errol ato sa likod kuan niyo tong offering plate nato and then you can collect it. Okay. Sige, so naampuan naman na, pwede na nato kolektahon. As already mentioned, we will be collecting 3 offerings every night, nightly lang. And then ato ni iapod sa tulo nato ka mga speakers no, Pastor Usgafa, Pastor Andy and Pastor Gelson. May nalang makatabang pod sa ilang mobilization. And once again, I hope ang mga young people, actually ang kining second day and second night is one of the crucial part of the camp. Kaya kasagaran mga camps, mga tulo raman kaadlaw. Ang ikaduha nga adlaw, mao na ning time nga murag maluya na mo labi na sa gabi. Kaya gikan sa first day, second day, no? Murag makapoy na ba, ma-exhaust ang inyong mga strength ninyo, ang inyong kusog, apil lang inyong tingog, makabantay mo sa itong mga singers, action nagpamagaw, and then napod ang kanang fatigue, physically, kakapoy. So, mao ni siya ang mga problema sometimes sa second day. Kasabutan ni Ana, okay na? Ihatag na palig dito sa likod kang Sister Icho para maihap and ma-reserve nato, i-gather pa nato ang last offering. Pero nang hinaot ko nga bilin pagyapon mo kusog para ugma og sa mga remaining nato nga mga contest for tonight. So tagaan ta mo gamay nga update no sa atuang nga mga kuan, di lang sa kumuhatag og number pero at least namoy idea dire lang sa takutob sa kuan ha. I'll give 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabuok category and games.